Alam niyo ba na maraming misis ang inilalayo ang kanilang mister sa kanyang mismong pamilya? Ang tawag dito is isolation. So may mga misis na ginagamit ang kasal, ginagamit ang mga anak para hindi lumabas ng bahay o hindi na makisalamuha sa sariling pamilya ang kanyang mister. So ito ay manipulation, ito ay maliwanag na control. So, maraming mga mister ang ganito ang nararanasan. Inaaway sila pag pumupunta sila sa bahay ng kanilang magulang. Kahit hindi naman palagi. Kahit paminsan-minsan, let's say once a week or once a month lang pumupunta, or let's say once every 3 months, nagagalit pa rin. Sinasabi na hindi ka na dapat pumupunta sa iyong magulang kasi may asawa ka na, hindi ka na dapat nakikisalamuha sa mga kapatid mo kasi may asawa ka na, hindi ka na dapat na-attend ng mga birthday party o kaya ay ng mga okasyon at nakikipag-inuman sa iyong mga pinsan, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapatid. Dahil yan ay hindi gawain ng matinong asawa, ng matinong husband. Marami ang ganito ang nararanasan ng mga mister na wala namang magawa dahil talagang inaaway sila ng kanilang misis. So para ang mga mister ay maka-experience ng katahimikan, ay kanila na lamang tinatanggap ito at kanila na lamang itong iniisip na parte na laang ng kasal or parte na laang na relationship. But you know, this is very unhealthy. Why? Kailangan sa mag-asawa ay malaya ang isa't isa na magawa ang kanilang gusto para sa kanilang mental health. Alam ninyo ba na kailangan natin makipag-usap sa ating mga kamag-anak, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay dahil ito ay socialization. Ito ay social life. Ito ay dapat nating tandaan na nakabubuti ito sa mental health. Dapat tayo ay may support system. Meron tayong support system bukod sa ating misis. Kailangan ay meron tayong kaibigan na napaghihingahan ng sama ng loob kung tayo ay merong problema sa trabaho o may problema sa ating ating pamilya. So, yung mga limitations na dapat siyempre nandun. Baka sabihin ninyo na pagka problema ng mag-asawa hindi dapat sabihin sa kaibigan. Nandun na tayo. But pwede mo namang sabihin yung iyong nararamdaman na to the point na yung intimacy niyo mag-asawa ay hindi naaapektuhan. Alam ko marami nakaka-relate sa inyo dito. So, yung mga ganong mga pangyayari 'no, ay, dapat nating tandaan dahil sa kapagka ang isang mister ay nasakal na nasakal, dadating ang punto na siya ay hihiwalay o kaya ay mambababae. So, ibig sabihin hindi lahat na nambababae ay walang hiya o masama. Hindi sa pinagtatanggol ko ang mga cheater. Alam ko na nagkamali ang lalaki. Ang cheating ay cheating, wala na yang excuse. Pero kaya sila ay naging gano'n, kaya sila nag-commit ng kasamaan sa relationship, kaya sila nag-cheat, it's because of the wife. Sinakal ng sinakal ng sinakal ng wife na to the point na feeling ng mister na wala na siyang kalayaan at wala na siyang maayos na pamumuhay. Kapag ang inyong mister ay trabaho, bahay, walang hobbies, walang libangan, no, walang kasiyahan bukod sa pagtatrabaho at pag-aaruga sa pamilya, ito ay hindi normal. This is, I call this one unhealthy, a very unhealthy life of a man. So hindi dapat ganon. Kailangan ang mister ay malaya habang ginagampanan niya ng 100% ang kanyang responsibilidad sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Hindi kasali dito ang mga balasubas na mister. Hindi po kasali dito. Kasi baka sabihin nyo, kasi pagka pinayagan ko yung mister ko, sumasobra, nakikipagbarkada maigi. Ang habis niya, nasosobrahan, madaming mga habis, na to the point na napapabayaan na ang aming pamilya. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig kong iparating sa inyo is balanced life, normal life. Palayain ninyo ang inyong asawa, palayain ninyo ang inyong mister, hayaan ninyong ang inyong mister ay mamayagpag, parang ibong malayang nagagawa ang kanyang gusto at bumabalik sa kanyang nest para alagaan at mahalin ang kanyang asawa at anak. Bye for now.